halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming Ama, tara't manood kay Lisa't Love. Hello Team Lisa't, hello mga bro. Today po is Thursday. Kagagaling lang namin sa hospital kanina umaga. Kahapon, nagka-infusion na po ako. Flashback. End of flashback. Pang 11th infusion ko na kahapon. So today, pinabalik kami sa ospital kasi last 3 weeks ago, nagkaroon ng MRI. So today, binigay yung result ng MRI. Sobrang happy kasi ang ganda ng result. Walang mga bagong lesions kasi yung nakuha nilang tumor sa brain ko, patay na tumor. So wala na active cells yun. And currently, nasa Enhertu ako na treatment. Isa siyang targeted chemotherapy drug. So gumagana siya, umaakit siya hanggang sa brain. So walang mga bagong lesions. And yung about naman sa healing ng aking operation, yung space, maganda yung healing niya. So good news tayo today about sa ating MRI result. And about naman po sa paggawa ko ng mga videos, kasi sa past vlog, meron pong message na namimiss niya po ako mag-baking. Pasensya na po. Yung mga dating ginagawa ko, hindi ko na po kasi talaga magawa ngayon sa vlog namin. Kapag genki or may lakas lang po ako at saka ako nagvo-vlog. Pero katulad po nito na from the infusion, medyo nawawalan po ako ng lakas kasi yung current treatment ko po ngayon, may chemotherapy payload po siya. So, targeted chemotherapy. Pero smart chemotherapy. So, parang 2-in-1, dalawang gamot sa isang infusion. So, yung isang gamot doon, ang pangalan niya, kung hindi ako nagkakamali, is Trastuzumab. Ito yun siya, yung parang gamot na kumakapit po sa mga HER2 protein ng aking cancer cells dahil ako po ay HER2 triple positive. So, siya yung kumakapit para hindi na dumami yung mga HER2 proteins ko. So, yung pangalawang gamot, dahil 2-in-1 yung gamot, isa siyang chemo payload. So, chemotherapy. Medyo smart chemotherapy yung aking treatment ngayon na Enhertu. Kasi yung pinagkapitan po ni Trastuzumab, susugurin po yun ni Deroxtican. Yun yung pangalan ng chemo payload niya, Deroxtican. So, para patayin yung pinagkapitan ni Trastuzumab, sasalakayin siya ni Deroxtican. So, smart chemotherapy kasi targeted lang siya. So, hindi talaga yung sobrang katulad yung mga side effects talaga ng full dose na chemotherapy po na sobrang dami ng mga side effects and medyo malala. So, dito naman po sa Enhertu, may mga side effects pa rin naman po siya kasi hanggang ngayon, may mga nararamdaman ako. So, sa loob ng 15 days po, bumababa yung aking white blood cells. So, hindi ako pwedeng magkalagnat, magkasipon, or kahit anong sakit. So, yun lang yung isang pinaka-down niya na within 15 days, bababa talaga yung aking white blood cells. Kaya bago mag-register yung doctor sa akin ng aking Enhertu treatment, sa blood test dapat po hindi mababa yung aking white blood cells. Kasi pag mababa yung white blood cell count, hindi po nila itutuloy yung infusion sa akin. So nagpapalakas po ako bago ako ma-infusion kasi dapat may saktong count yung aking white blood cells bago maibigay po yung treatment. But anyways, yun po yung isa, bumababa yung white blood cell count. So, delikado po sa infection sa loob ng 15 days ako. Tapos, yung isa pa sa side effects na nararamdaman ko po, ito po palagi to, yung pakiramdam na nasusuka. Pero hindi po ako natutuloy sa pagsuka kasi meron din po akong medication na iniinom. Tapos, may gana naman po ako sa pagkain. And about naman sa poop, minsan po may diarrhea, minsan may constipation. Paiba-iba po minsan. Yun, nararanasan ko rin yun. Tapos, yung medyo kakaiba yung panglasa ng pagkain sa akin. Sa loob ng 10 to 15 days din ito. Minsan,
yung maaalat na pagkain, sobrang alat. Minsan naman yung matatamis na pagkain, sobrang namang tamis. Minsan umiinom lang ako ng simpleng tubig, pero yung tubig na iniinom ko, medyo may tamis po yung lasa niya. So, yun din po yung isang side effects. And bukod doon, yung isa din is yung fatigue po talaga. So, sa loob ng mga 10 days, talagang medyo hindi ko po kayang kumilos ng yung parang banat-banat ng pagkilos talaga. Kaya kong gumawa ng mga simple na gawain dito sa bahay, pero hindi po matagal. Kailangan ko po kaagad na magpahinga. Ayan, so mga 1-2 oras yung maximum, kailangan ko na ipahinga talaga yung katawan ko kasi hindi ko na kaya. And yung ano din po pala, ilang hours after the infusion, nananakit po yung buong katawan ko. Palagi po talaga yan. Ilang hours after infusion, sumasakit na po yung aking buong katawan. Pero papahinga ko lang siya the next day, okay naman na po ako. Pero after ng mga 2 days, 3 days, doon na po magsisink in naman yung fatigue. So ang pakiramdam ko is parang pagod na pagod, tapos antok na antok po palagi, ganun. Minsan po, meron po akong singaw sa bibig ko. Meron naman po din akong medication about sa singaw. Yung sa matigas na poop, meron din po. And doon naman po sa kung sakaling magtatai ako, meron din po. And bukod nga doon sa nausea, na meron din po akong anti-nausea medication. And isa po ito sa binabantayan ng doctor sa akin ha. Ito yung pinaka worst risk ng gamot na ito. Yung pagkakaroon po ng lung disease or pneumonitis kung tinatawag. Yung inflammation po sa baga. So, pinaka-binabantayan talaga sa akin is dapat hindi ako nagkakaroon ng ubo. So, umiiwas po talaga ako na magkaroon ng ubo at sipon. Palagi po yan every infusion. And kailangan bantayan yung ubo at saka sipon ko na hindi tumagal ng 1 week. Kasi kapag tumagal ng 1 week, kailangan i-check kaagad yung aking lungs. Kasi baka meron ng pneumonitis or inflammation sa aking lungs. Kung itatanong po ninyo yung about naman sa buhok, wala pong sobrang paglalagas. Meron siyang konting lagas lang po, pero iilang piraso lang. Kasi nga merong chemo payload yung gamot. So kaya may konting hair thinning or pagnipis ng buhok. Tapos bukod po talaga sa fatigue na ilang days kong nararamdaman is yung pakiramdam na lagi pong naaantok katulad nito. Naantok na po ako. So, kaya yun po yung dahilan, hindi po ako makapag-galaw-galaw na katulad ng dati na sobrang busy ko talaga dito sa bahay, magluluto, magbe-bake, maglilinis. Ngayon po talaga hati-hati kami sa mga gawaing bahay dito. So, kapag marami akong energy, tinutulungan ako ni Papang din, tsaka ni Kuya Jerome sa mga gawain naman kapag hindi full energy ako. Yun lang. And thank you po pala about doon sa nagsabi sa akin kung ano yung tawag sa trampoline, rebounder. Maraming salamat po. Ngayon alam ko na kasi ang nasa isip ko mini trampoline. Rebounder siya. Yan. So yun yung aking update for now. Natapos na yung ating 11th cycle or 11th infusion ng Enhertu. And super good news ang result ng ating MRI. Next MRI ko is this coming December pa. 6 months from now. And meron na yung parang lalagyan na may i-inject na naman sa akin na gamot. Kasi sabi ko, gusto ko makita overall talaga yung parang may something na ini-inject kasi na para makita mo kung meron talagang maliliit na cancer sa ganyan. Gusto ko mas mas detailed pa yung magiging information. Kasi yung information today na kinuha 3 weeks ago, wala siyang ginamitan na parang contrast. Ayan. Yung normal lang siya na MRI. Mabilisan lang, mga 20 minutes ako nakahiga doon sa MRI machine. And yun, good news naman for today's scan. Walang bagong lesion and yung aking healing sa aking surgery, maganda naman. So again, December is the next MRI. Pero yung next infusion ko na naman, next month na naman yun after 21 days mula kahapon. So yung infusion ko po na Enhertu, every 3 weeks siya. So sa 10 to 15 days ng 21 days kasi 3 weeks eh. So 1 week is 7 days. So every 21 days siya. So every 3 weeks. So sa 21 days, yung 15 days po noon, talagang minsan ramdam ko po yung mga side effects. Pero minsan, iba din yung araw na parang marami akong energy. So yun lang po muna yung aking update for now. Good news naman. And happy kami ni Papang. Super happy kasi maganda yung healing and walang mga bagong lesions. And yung check-up din kahapon, overall good naman, sabi ni Sensei. Kasi meron din akong yung parang x-ray, x-ray ba yung ginawa sa akin last time? Or yung
scan naman sa katawan. Wala rin po. Clear din. So, kung nasa Pilipinas tayo, masasabi na ng iba na cancer-free na. Pero ang stage 4 po kasi, hindi po kami nagiging cancer-free. Medyo mali po yung term. Ang term po talaga na ginagamit sa mga stage 4 patient is remission. So, on remission na naman po tayo from next year, September. On remission na po tayo. So, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, 9 months na tayong on remission this month. So, parang 9 months cancer-free, parang ganun. Pero yung term po talaga is 9 months remission, hindi po cancer-free. Kasi hindi na po tayo totally cancer-free, no? We are praying for the miracle, pero for now, sapat na po sa akin na remission ako ng ilang months. And tuloy-tuloy lang yung infusion para tuloy-tuloy madagdagan yung aking buhay for now. So, another quick update lang po itong vlog na to kasi sa mga susunod na araw, baka hindi naman po ako maging okay. So, hindi na naman po ako makakapag-vlog. Pero po naging okay na po ulit ako kasi sa 21 days, 10 to 15 days na medyo hindi okay. So, meron lang akong mga 5 to 6 days na okay ako. And yun lang yung time na nakakagawa ako ng mga onigay. Ano ba yung onigay sa Tagalog? Nakalimutan ko na. Yung mga pakisuyo na nila na mga baked goodies ko, gumagawa din po ako noon. Katulad last time, bago ako nag-infusion, gumawa ako ng mga orders. And today din, kasi medyo okay pa ako, may nagpapagawa po ng Dubai Chewy Pistachio Cookies. Ilagay ko dito yung picture sa screen. And last time din gumawa ako ng mga onigay sa akin, ng mga kakanin. Yan yung sapin-sapin, kutsinta, kasi na-miss na rin daw talaga nila. Last year, December, kasi hindi ako nakagawa. And hindi na po ako nag-vlog nung naggawa po ako ng mga orders kasi ako gusto ko matapos na kaagad para makapagpahinga po ako kasi ngayon mga maximum ng 2 oras lang yung power ko. Maximum ng 2 oras tapos papahinga, tapos bake ulit after ng magpahinga. So, kailangan madaliin kaya di na po ako makapag-vlog. So, yun lang again yung ating update. And maraming salamat po sa mga continuous na sumusubaybay sa channel namin. Kahit namin, sana na lang po mag-upload dito. So, siguro after mga 10 to 15 days from today, baka makapag-vlog na naman po ako. Ayan, kasi medyo may power na po ulit tayo. Yun. Again, maraming salamat po sa panonood, sa pakikinig lagi ng daldal ko. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit.